Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po tayo upang talakayin po yung mga pangyayari po o mga nagiging pahayag po ng ating mga kalaban. Lalong-lalo na po yung naging pahayag po nito ni Topacio o Tapasio na Duterte lawyer, no? Na kung saan kakampi po ng mga taong halang ang bituka, kakampi ng mga taong magnanakaw, kakampi ng mga taong manyakis, kakampi ng mga taong walang silbi, no? Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung pagkatao po ng abogadong ito. Alam nyo, sa umpisa pa lang, nakikita ko na po sa pagmumukha ng abogadong ito na bagamat siya ay maliit, no? Maliit, mababang tao, na kung saan siya namang laki ng kagaguhan nito, ng katarantaduhan nito, ng kahayupan nito, no? Biro mo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, mismo nang galing sa kanya na hindi daw masama kung isipin na mang-rape. Aba, bagay pala itong taong ito mga minamahal ko mga kababayan ay maging abogado ni Apollo Kibuloy, di ba? Biro nyo, ewan ko lang kung masasabi niya doon sa korte na sasabihin niya doon, mahal na hukom. Para po sa akin, hindi masama na mag-isip ng manghalay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi daw masama para kay Topacio na mag-isip ng manghalay. Ang akala ko pa naman ay talagang solid na ano to, o talagang Iglesia ni Cristo to. Kasi kung Biblia po ang ating tatanungin, kung Biblia po ang babasahin natin, yun nga lang mag-isip ka ng masama doon sa asawa na may asawa. Masama, masama sa paningin ng Diyos. Ang tanong ko lang dito kay Topacio o Tapasio, kung ano man ang ano nito, tapaman o tupaman, parang tupang itim to mga kababayan di ba? Biro mo, Iglesia ni Cristo siya, sasabihin niya, ewan ko lang kung anong reaksyon ngayon ni ka Eduardo Manalo, ewan ko lang kung narinig niya yung naging pahayag nito ni Tapasio, na para kay Tapasio ang mag-isip na manghalay ay hindi daw masama. Iba talaga utak, basta mga tupang ligaw, mga minamahal ko mga kababayan. Biro mo, para sa kanya, hindi daw masama. Sa totoo lang mga kababayan, baka nakalimutan ni Tapasio na ang tao ay pwedeng magkamali o magkasala sa tatlong klaseng pagkakasala. Yung paggawa, pag-iisip, at salita. Di ba? Pag ikaw ay nagsalita ng masama, masama. Pag ikaw ay gumawa ng masama, masama. Pag ikaw ay nag-isip ng masama, masama. Ewan ko lang dito kay Atty. Tapasio kung anong utak po meron talaga ito, no? Ewan ko lang din kung ito baka nahawaan na po ng alam nyo naman, pagka yung isang tao ay dumikit sa mga Duterte, ang pag-uutak po ng mga yan ay magiging Duterte na rin. Biro mo, parang nakikita ko na tuloy, parang yung ibang espiritu na sumanib kay Rodrigo Roa Duterte, tila napunta po yata dito kay Atty. Tapasio. Atty. Tapasio, kung nakikinig ka man, kung nakikinig ka man ngayon, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Isa kang walang kwentang abogado. Pasensya ka na. Pasensya ka na sa sasabihin ko sa'yo. Isa kang walang kwentang abogado. Ewan ko lang kung paano ka naging abogado. Ewan ko kung paano mo nailusot ang sarili mo para maging isang abogado. O baka naman mapera to. Baka binayaran lang nito yung kanyang maestro. Para lamang o kaya naman binayaran niya yung pag-take niya ng bar exam para pumasa siya ng pagkaabogado. Kasi yung sinasabi niya, abay hindi po yan ang pagkakaalam ko, maliban sa batas ng tao, ang batas ng tao ay mas mababa kaysa sa batas ng Diyos.
Diba? At alam ko na lahat ng abogado, bago yan naging abogado, may alam yang mga yan sa salita ng Diyos. Ang tanong ko lang sa iyo, Attorney Tapasio, ikaw ba ay nagbabasa ng Biblia? Mukhang wala kang alam sa Biblia, mukhang wala kang alam sa batas ng Diyos. Ha? O talagang baka may hinalay na to Dapat imbestigahan ng gusto tong attorney na to. Baka may hinalay na to Kasi tingin ko dito sa abogadong ito, walang gagawing mabuti rin to Kitang-kita naman sa mga galawan niya. Kitang-kita naman sa kanyang mga sinasabi. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ka talaga mga alipin ni Rodrigo Roa Duterte ang nagsasalita, talagang parehong-pareho po na kanilang pag-iisip. Walang pinagkaiba sa isip ni Sara Duterte na kung saan yung ginagawa nila, sinasabi nila bagamat masama, para sa kanila mabuti. No? At ang lakas pang mang-inganyo na sang-ayunan yung kanilang mga ginagawa kahit maling-mali. Diba? Alam nyo mga kababayan, delikado po tong attorney na to. Kaya kung meron kayong kaya kung kayo po ay abogado nito ni Tapasio, mag-ingat-ingat po kayo. Dumistansya po kayo, bantayan nyo po yung inyong mga anak kung kayo may mga dalaga o yung may mga mister na bata-bata pa yung kanilang mga asawa, bantayan nyo. Baka mamaya gapangin, aswangin nito ni Tapasio dahil para sa kanya hindi masama ang mang-rape. Ha? O Tapasio, baka gusto mo mag-introduce na maging abogado ni Apollo Kibuloy na kung saan ay napakaraming hinalay, na kung saan ay napakaraming binaboy na kababaihan. Anak ka talaga ng teteng. Ha? Anak ka talaga ng tatay mong putot. Ha? Attorney Tapasio, nasaan na yung utak mo? Nasaan na yung pagiging Kristiyano mo? Yan tanong niyan mga kababayan, Kristiyano ba talaga to? Ha? Kristiyano ba talaga to? Tagasunod ba talaga to ni Kristo o tagasunod ito ni Rodrigo Roa Duterte? Na kung saan isa ding manyakis, isa ding mapagsamantala pagdating sa mga babae. Alala nyo noon? Presidente siya, dahil presidente siya, lahat ng magustuhan niyang mga babae na gusto niyang halikan, abay sa pilitan niyang hinahalikan. Kahit na may sariling asawa yung mga babae, siyempre mahihiya na yung mga babae na tumanggi pa doon. Dahil hinahawakan na ni Rodrigo Roa Duterte yung kanilang mga muka. Sabay halik. Abay talagang masasabi talaga natin. Delikado mga kababayan. Pag meron tayong abogadong ganito, dahil yung mali tinatama at yung tama minamali, talagang abogado nga ito. Pero para sa akin, hindi po to abogado. Para sa akin lang hindi itong uri ng ganitong klaseng abogado ay hindi po to abogado. Para sa akin, abogago po to. Isang duwendeng abogado na kung saan sa kanyang liit, siya naman siyang laki ng kanyang katangahan at kabubuhan. Kasi laki ng kanyang, alam nyo naman, hindi na ako magtataka simula nang nakilala ko tong abogado na to, wala naman tong ibang pinaglaban bilang abogado, puro yung mga kriminal ang pinaglalaban nito. Wala pa akong nakita, nalaman na ang pinaglaban nito yung naaapi. Ang madalas na nagiging kliyente nito, yung mga nang-aapi. Sa totoo lang. Talagang nakakalungkot na meron po tayo dito sa Pilipinas na mga taong katulad nito. Kaya nga siya binabatikos ngayon ng iba't ibang grupo, binabatikos ng ilang mga personalidad, dahil nga sa, yung iba tinatawag siyang dugyot, yung iba tinatawag siyang manyakis. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ko naman masisisi ang ating mga kababayan kung bakit ganun ang nagiging pahayag nila o sinasabi nila o nagiging komento nila o reaksyon nila tungkol po sa taong ito. Kahit naman sino di ba? Delikado po to pag ito ang naging, kung sakaling ito yung magiging huwes, ito yung magiging chief, magiging pinuno ng kataas-taasang hukuman. Nako, lahat ng rapist siguro, lahat ng aapila na rapist, malamang dismiss. No? Baka hindi lang pati yung rapist, baka pati mga kriminal dismiss pag si Tapasio.
ang nailagay sa posisyon. Balita ko kaya to sumisiksik, balita ko lang naman to, hindi ko naman kinukumpirma. Kaya to sumisiksik kay Vice President Sara Duterte, nagpapapogi dahil meron siyang inaambisyon na bago siya mawala sa larangan ng pagiging abogado ng mga taong masama sa mundo. Gusto niya maging DOJ secretary o maging ombudsman, no? Kaya todo sip-sip po ito kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ko po kinukumpirma yan na totoo dahil yan po ay sabi-sabi pa lamang at naririnig ko pa lamang sa ibang mga kaibigan natin na kaya ganon si Tapasio kasipsip dito po sa kay Vice President Sara Duterte dahil meron tong inaambisyon na posisyon na maaaring si Vice President Sara Duterte ang makapagbigay sa kanya. Kaya kahit mali, kahit hindi na maganda yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte, sunod-sunuran lang ho ito at todo suporta. Kahit nakikita niya na labag na sa batas yung ginagawa po ni Vice President Sara Duterte, no? Para lamang maabot niya, makuha niya, maangkin niya yung posisyon na gustong-gusto niyang makuha bilang isang abogado. Ay nako. Sigurado, kapag ito po ang naging abogado, kitang-kita na po. Yung api, lalo pang maaapi. At yung nang aapi ay lalong lalaki yung ulo. Kasi pag may ganitong uri ng tao o isang lawyer na alam naman niya yung batas, pero binabaluktot niya yung batas, binababoy niya yung batas, niyuyurakan niya yung batas. Ewan ko lang kung anong mangyayari, no? Pero ganun pa man, ang masasabi ko lang sa iyo, Attorney Tapasio, magbitiw ka na. Tumigil ka na, mag-resign ka na sa pagiging abogado mo. Wala ka namang kwenta Isa kang bugok na abogado. Isa kang huwad na Kristiyano. Kung Kristiyano ka man, hindi ko alam kung ano talagang reliyon nito, kung kulto ba to, hindi ko alam. Basta kung para sa akin, dapat po itong si Attorney Tapasio ay paluin ng bote sa ulo ng matauhan nito. Attorney Tapasio, ano kaya kung yung anak mo ang pag-isipan na ripin ng iba at malaman mong pinag-iisipan ng ibang tao na hahalayo yung anak mo? Tatanungin lang kita, matutuwa ka ba? Tanong ko lang po to, Attorney Tapasio, matutuwa ka ba kung kami, mga kalalakihan, pinag-iisipan naming halayin yung anak mo kung may babae kang anak? Papayag ka ba? Hindi ka ba magagalit? Wala ka talagang isip. May isip ka pero isip mo, isip tuta na bago pa lamang isinilang sa mundo na kung saan hindi alam ang ginagawa. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit napakaraming na kasong hinawakan nito na hindi niya naipanalo. Dahil ito yung uri ng abogado na naging abogado dahil lang yata sa pera. Kaya pasensya na po mga kababayan kung medyo mahanghang na naman yung ating nilalabas dito dahil talagang hindi ko gusto yung mga nagiging pahayag nito ni Attorney Tapasio. Parang lumalabas nito na parang wala siyang alam pagdating sa batas. Alam ko may alam siya. Ang galing-galing nga nito mag-explain pagdating sa batas Mali-mali nga lamang yung binibigay niyang mga artikulo na swaswak doon sa kanyang mga sinasabi. Pero ganun pa man, tama lang, nabatikusin po ng ating mga kababayan, eto pong si Attorney Tapasio. Dahil sa kanyang hindi, dapat nga madisbar na to. Kung akong tatanungin mga kababayan, dapat to madisbar na. Hindi pwedeng maging abogado. Malamang pag ito naging naging judge pa, nako, delikado. Diba? So lahat ng rapist sa mundo magdiriwang, masaya dahil magkakaroon sila ng isang huwes na panig sa mga rapist. No? Tuwan-tuwa si nito. Tuwan-tuwa si Apollo Kibuloy. Nako. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang mga kasamaan. Yung mga taong katulad po ni Attorney Tapasio. Diba? So, ganun pa man, tulad po na sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.